In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng iyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng iyong Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon ay Saturday of the first week of Lent. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa mabuting balita, ayon kay San Mateo, malinaw ang hamon ni Jesus. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Hindi ito madaling utos. Natural sa tao ang gumanti, magtanim ng galit, o umiwas sa nakasakit sa atin. Pero bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo sa mas mataas na antas ng pag-ibig. Ang pag-ibig na tulad ng sa Ama. Sabi ni Jesus, ang Ama ay nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi selective. Hindi lang para sa karapat-dapat. Ito ay para sa lahat. Kaya ang tanong, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, paano tayo magmamahal? Kaugnay ng unang pagbasa sa Deuteronomio, pinapaalalahanan ang bayan ng Israel na sundin ang mga utos ng Diyos na buong puso at buong kaluluwa. May covenant, may tipan ang Diyos ay magiging kanilang Diyos. At sila ay magiging kanyang bayan. Ngayon, tayo rin ay may tipan sa Diyos sa pamamagitan ng ating binyag. Kaya, ang pagsunod kay Kristo, lalo na sa pagmamahal sa kaaway, ay hindi opsyon, kundi bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Halimbawa sa panahon ngayon, una, kung may taong naninira sa atin,
sa social media, instead na gumanti o magparinig, ipagdasal natin siya. Pangalawa, kung may kamag-anak o kapamilya na nakasakit sa atin, piliin ang pagpapatawad kaysa pride. Pangatlo, sa gitna ng political division, huwag tayong magpuot, kundi manalangin para sa bayan. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang pagsisimba, kundi pagsasabuhay ng pag-ibig kahit masakit. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Magpatawad kahit mahirap. Ipanalangin ang mga kaaway at umuusig. Maging saksi ng kabutihan sa gitna ng kaguluhan. Lumapit sa sakramento ng kumpisal para linisin ang puso. Tularan ang pag-ibig ni Kristo na walang kondisyon. Ang pagiging ganap na sinabi ni Jesus ay hindi pagiging perpekto sa kakayahan, kundi pagiging perpekto sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang bukal ng tunay na pag-ibig at habag. Sa panahong ito ng Kwaresma, turuan mo kaming magmahal, hindi lamang sa mga nagmamahal sa amin, kundi pati sa mga nakasakit at umuusig sa amin. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Reno, Rochelle, Irene, Joel, at ng aking buong pamilya. Pagalingin mo rin ang lahat ng may karamdaman na nakababasa at nakakarinig nito. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming Cura Parroco Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, and Erlinda. Patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo at ang buong simbahan. Basbasan mo ang gobyerno ng Pilipinas upang manaig ang katotohanan at katarungan. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe Ferdinand, Pasita, Dante Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Cherry, Padre Raymond at ang lahat ng aming mahal sa buhay na yumao. Pagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit at kapahamakan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang hamon ngayong araw, piliin mong magmahal kahit mahirap doon nagsisimula ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless.